Mga kontrabida, paano mo nagawang agawin ang engagement ko? Mamatay ka na. May tumalon, ang sarili nilang anak. Serafina, bakit ka naman naging napakabobo at tumalon mula sa gusali? Nanay, bakit naging multo si Serafina? Ako, ang marangal na payapang santa, ay nabigo sa aking pag-akyat sa langit. Ay napunta sa punto ng paglilipat ng kaluluwa. Sa kabutihang palad, ang salamin ng Ether Lupa na nakakakita sa lahat ng panahon ay narito pa rin. Ang orihinal na babae ay hindi minamahal ng kanyang mga magulang at nagdusa rin sa pag-uusig mula sa isang dalawang mukhang ampo. Dahil hiniram ko ang katawan mo, tutulungan kita. Ikaw, isa ka bang tao o multo? Ikaw mismo ang nagtulak sa akin mula sa gusali. Ngayong hindi pa ako namamatiyak na bigo ka, di ba? Hindi ko ginawa. Langit at lupa, walang hanggan. Sa pamamagitan ng batas ng sansinupog, pakinggan ang aking tawag. Engkanto ng katotohanan. Nagkamali ako. Nagseselos ako kay Serafina at sa kanyang engagement kay Alistair. Kaya sinadya kong itulak siya mula sa gusali para makasal ako kay Alistair. Vivian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang aking biological na anak dito ay nag-aral ng madilim na sining para manloko at mandaya. Ang nakita mo lang ay pawang kasinungalingan. Magaling ka talaga. Baliktarin ang sitwasyon sa maling parata. May kumuha sa kanya. Nakamamangha, nawala na ang huling bahagi ng aking kabutihan. Takbo. O hindi, ito ay isang masamang sumpa. Saan nagmula ang baliw na ito? Umalis ka. Serafina, huminto ka dyan. Ginoong Reyes, nandito ka rin ba para sa aking birthday party? Binibining de la Cruz, mahigpit na ipinagbabawal ni Ginoong Reyes ang anumang babae na dumampi sa kanya. Bumalik sa tahanan ng mga Reyes. Ginoong Reyes, sinabi lang ng doktor na ang resulta ng mga pagsusuri ni Lola ay mas mabuti kaysa noong nakaraan. Posible kaya? Uy, nagkita na naman tayo. Nakamamangha. Kanina lang. Walang dapat makaalam na pagkatapos akong mahawakan ng baba, nagiging bata ako. Hoy, Ginoong Reyes, bakit ka na naman aalis? Hintayin mo ako. Ginoong Reyes, nasaan ka? Nasaan si Alistair? Umalis ka. Kamukha niya si Alistair. Baka anak sa labas. Siya ni Alistair. Tatanungin kita, ikaw ba ang anak ni Alistair? Huwag mo akong hawakan. Kung mas hawakan mo pa ako, ang oras para bumalik sa pagiging matanda ay mas hahaba. Inamin niya lang. Sabihin mo kung sino ang nanay mo at papakawalan kita. Ang masamang sumpa na ito, hindi ba't si Alistair ang sinusundan nito? Paano ito napunta sa batang ito? Bata, may masakit ba sa iyo kahit saan? Sinisira mo na naman ang mga plano ko. Bakit hindi ka pa lubos na patay? Ako ang santa. Nag-iipon ako ng kabutihan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya hindi pa ako kukunin ng langit. Para naman sa iyo, ang iyong masasama. Gawa ang magiging sanhi ng iyong pagbagsak. Mas mabuti pang magbago ka ng iyong mga paraan. Gusto ninyong lahat na pakasalan ako. Si tatay ko, si Alistair. Gusto kita? Oh, gusto ko talaga. Aling cultivator ang makakatanggi. Sasabay na paglinang kasama ang lakad na. Kayamanan ng espiritual na biyaya. Kaya, gusto mo lang talagang makasama ako sa HMPH, ano naman ang pakialam mo? Sabi ni tatay, pagkatapos naming magpakasal, ituturing niya akong parang sariling anak. Magagawa mo ba yan? Sariling anak, ako. Managinip ka. Hoy, Sino yan? Anong nangyari? Hindi pwedeng malaman ng pamilya Reyes na sinisikap kong saktan ng maliit na walang hiya na ito. HMPH, babalikan kita sa susunod. Hintayin mo lang, babalikan ko kayong lahat. ikaw. Bata, nasaktan ka ba? Bakit mo ako iniligtas? Para mag-ipon ng kabutihan. Hindi ka ba natatakot na mamaya, ipaglalaban ko ang mana ni tatay? Huwag kang mag-alala, iyo ang mana. Akin ang kabutihan. Ang babaeng ito, bagaman nagpapakabaliw, ay medyo mabait pa rin. Dadalahin kita para gamutin ang sugat mo. Halika, tutulungan kitang alisin ang masamang sumpa. Tigilan mo ang pagiging baliw.
tapos na ang lahat. Kapag nakahanap ako ng mas mahusay na anting-anting mamaya, papalitan ko ito para sa iyo. Ayoko niyan. Ilayo mo. Anong nangyayari? Nagiging normal ulit siya. Dati, tumatagal ng isang araw. Bakit napakabilis ngayon? Anong problema? Leche, wala ng oras. Hoy, bata, ikaw. Hindi ko pa natatapos tanggalin ang iyong masamang sumpa. Ang sakit-sakit niyan. Nagmamadali ka bang? Mabuhay muli? Bilisan mo, ibalik mo ang iyong batang amo. Ibalik mo siya. Ha? Sinong batang amo? Ang anak ni Alistair, syempre. Hindi ko pa narinig na may anak si Ginoong Reyes. Baka anak sa labas. Kung nalaman yan ng Lola Reyes, matutuwa siya ng husto. Hayaan mo na, hindi ko na ipapaliwanag. Gumalaw ka. Hindi. Sa wakas, natanggal na ang baliw na babae. Hay nako, sa ganitong panahon pa. Ikaw na maliit na pasa. Nandito ako para pagalingin ka. Bakit ka tumatakbo? Ang maliit na salbahe ay talagang maliit na salbahe. Tingnan natin kung saan ka magtatap. Alistair, nasaan ang anak mo? Saan siya nagtago? Sinong anak? Walang ibang tao rito. Hindi tama iyan. Nakita ko siya. Pumasok dito. Walang sinuman ang dapat makaalam na kapag nahawakan ako ng babae, nagiging bata ako. May mali, hindi ka tama. Ikaw, sinusubukan mo bang itanggi na may anak ka? Hinukay mo ang sarili mong libingan. Ngayon kailangan mong takpan ang iyong mga kasinungalingan. Mukhang nalaman mo, ligtas na siya ngayon. Naipadala ko na siya. Pero, may inoffend baka makailan. Ang pamilya Reyes mo. Sa lungsod ng kristal, walang nangangahas na galawin ang pamilya Reyes ko. Kung gayon, kakaiba. Bakit ang masamang sumpa na ito ay laging kumakapit sa pamilya Reyes? Huwag kang magsabi ng walang kabuluhan. Anong masamang enerhiya? Salamat. Kung talagang gusto mo, akong pasalamatan, bakit hindi ko ipagkakaloob ang sarili ko sa iyo? Sa totoo lang, medyo gusto ko. Ang maliit na pasaway na iyon, ginagaranti ako. Magiging mabuti akong Bakit ka determinado na pakasalan ako? Siyempre, dahil sa iyo, Ginoong Reyes. Gusto ko maging duota at magpakasal. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin. Tingnan mo, napakagwapo at karismatiko, dashing at elegante. Ako'y tunay na, palaging iniisip ka. Gusto kong makipagsabay na Nasaan ang anak mo? Ginoong Reyes. Sige na, ipagpatuloy mo. Kainis, nakahawak na naman ako sa babae. Kahit yakap ay nakakakuha ng espiritual na biyaya. Bakit ka gali? Hindi ka naman masasaktan sa yakap. Naku, kwarto iyon ni Lola Reyes. Hindi siya nagbago. Malinaw na nahawakan niya siya. Baka. Hindi siya nagiging bata kapag hinahawakan siya. Ginoong Reyes. Nasaan si Serafina? Nasa loob siya. Ganap na naloko ang matanda at pinalayas ako. Lola, napakaganda ng iyong kalusugan. Ang mabuhay hanggang 1-0 ay hindi magiging problema. Mangyaring panatilihin ang anting-anting na ito. Panatilihin mo ito pala, hindi makakapasok ang masasamang espiritu. At magiging ligtas ka sa mga sakit, maliit man o malaki. Sige. Suot ko na. Ay, ako, umaasa lang ako na ikaw at si Alistair ay magpakasalagad at bigyan ako ng malaki, malusog na apo sa tuhod na mahahawakan. Lola. Ayos lang, wala talaga akong episode. Espiritual na biyaya. Tila hanggat nakikipag-ugnayan ako sa kanya, makakakuha ako ng espiritual na biyaya. Ginoong Reyes, ang ari-arian sa distrito ng Silangan. Si Ginoong Reyes ay talagang hinawakan ng isang babae mag-isa. Ginoong Reyes, hindi ka na ba allergic sa mga babae?
Huwag mong lokohin ang mga tao gamit ang mga bagay na ito ulit. Kung hindi, huwag mo nang isipin na makalapit sa pamilya Reyes. Pero, Walang pero. Serafina, si Alistair ay may kakaibang kondisyon. Siya ay allergic sa mga babae. Karaniwan, kahit ako ay hindi nangangahas na hawakan siya. Pero, hindi siya allergic sa iyo. Lola. Kung hindi tayo magpakasal, patuloy na magdadabog si Lola. At ayos lang kung hawakan ko siya. Isaalang-alang mo ito para lang mapahinahon si Lola. CJ. Sige, magpakasal tayo. Kung gayon, mag-engage muna tayo, agad-agad. ano? Manatili ka rito, huwag kang lumayo. Ako na ang bahala sa pakikisalamuha. Ngayon ang engagement banquet ni Ginoong Reyes. Mga kaibigan, bumuhos kayo ng pagpapala sa chat. Bawat pagpapala ay maaaring maging espiritual na biyaya. Ano ang ginagawa mo? Nagla-livestream. Nagla-livestream, ito lang ba ang kailangan? Oo. Ang mabuting intensyon mula sa live streaming ay nagtitipon sa paglipas ng panahon, nag-ipon ng espiritual na biyaya sa katagalan. Ito ay walang hanggan. Mas mabuti ito kaysa ilagay ang lahat ng pag-asa natin kay Alistair. Oy, hello. Pwede mo ba akong turuan? I-click mo lang ito. Pagkatapos ay pindutin ang start button at maaari ka nang mag-livestream. Serafina, bakit ka nag-iisa? Kaya ito pala, ang tagawasak ng tahanan na umagaw kay Alistair. Hindi naman siya mukhang maganda, di ba? Huwag mong sabihin yan kay Serafina. Kung tutuusin, si Serafina ay lumaki sa probinsya. Paano niya malalaman ang tungkol sa skincare at pagbibihis? Ako, si Laura Garcia, lubos akong galit sa mga tagawasak ng tahanan na umaakit sa mga lalaki ng ibang babae. Tutulungan kitang makaganti. Ano ba itong kadramahan ninyong dalawa? Sa lipunan ng mga elit sa lungsod ng Kristal, nang walang pahintulot mula sa akin, si Laura Garcia, sino ang mangangahas na kumilala sa iyo kung matalino ka, mas mabuti pa. Ang nakakatuwa. Napakadelikado ng sitwasyon at pinakikialaman mo pa ang ibang tao. Ano? Ngayon, ikaw, nagdala ng lalaking pinakikinabangan. Sa engagement na ito, nasa itaas siya ngayon, nakikipaglaro sa kung sino. Anong pinagsasasabi mo? Serafina, naglalaro ka na naman ng mga panlilinlang mo. Laura, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsasabi lang siya ng walang kabuluhan. Naku, nakakahiya. Ilang beses na siyang nagtaksil. Ngayon, kasama ang matalik mong kaibigan. Ano nga ulit ang pangalan niya? Siya, tama, si Chloe Hernandez. Nga pala, ang numero ng silid ay 8,008. Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, patay ka. HMPH. Hoy, Laura. Laura, huwag kang makinig kay Serafina na nanggugulo lang. Buksan mo ang pinto. Ikaw na ahas. Palagi kitang tinatrito na parang kapatid at inakit mo pa talaga ang lalaki ko. Hindi mo kayang panatilihin ang isang lalaki sa sarili mo, at ako pa ang sinisisi mo dahil masyado akong kaakit-akit. Hindi ba, Vivian? Alam mo rin pala ito, nasa iyo lang ang pabor ng pamilyang Lin. Kung hindi, sino pa ang bibigyan ka ng pangalawang tingin? Ang lalaking pinanatili mo ay lumalapit sa akin sa isang iglap lang. Pupunitin ko ang bibig mo, binibining Lin. Ito na ngang tagawasak ng tahanan. Itong lalaking pinakikinabangan. Itong manlolokong basurang iyan. Hindi mo pwedeng hayaan na makalusot siya. Nagkamali talaga ako. Ikaw ang pinakamamahal ko sa puso ko. Kasalanan lahat ito ng babaeng ito, inakit niya ako. Binibining Lin, nakikita kong hindi ka masamang tao sa puso. Pinapayo ko na magtapos ka na ng malinis. Kung mananatili kang nakikialam, tiyak na magkakaroon ng madugong sakuna. Serafina, nagsasabi ka ng sumpa kay Laura. Talaga? Ano ka ba talaga? Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Kayong lahat, sumama kayo sa impyerno. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Kayong lahat, sumama kayo sa impyerno. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Magsibulta na lang kayo lahat sa impyerno. Paumanhid, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo kanina, at salamat sa pagtulong mo sa akin na makita ang kanilang tunay na kulay. Laura, siya, Vivian, tumahimik ka, ikaw at sila ay halos magkasama dito. Nabulag ako kanina, maghintay ka lang, Tara na. Salamat sa pagbibigay karangalan sa amin sa iyong pagdalo ngayon. Ayos lang, masaya rin kami.
Ano ang nangyayari dito? Nanay, para sa ating pamilya de la Cruz, pinababa ko ang aking sarili para makipagkaibigan kay Laura Garcia. Ngunit si Serafina, sinubukan niyang guluhin ang pag-aawayan namin. Ang katayuan ng pamilya Garcia sa lungsod ng Kristal ay pangalawa lamang sa pamilya Reyes. Tingnan mo na ngayon ang nangyari. Sa hinaharap, para sa anumang magandang proyekto, natatakot ako na hindi na ang pamilya de la Cruz ang pagkakataon. Iyang ahas na iyon. Siya ay tunay na ahas na walang utang na loob. Iyang ahas na iyon. Siya ay tunay na ahas na walang utang na loob. Vivian. Hanggat maaari kang makapag-asawa sa pamilya Reyes, ang pamilya de la Cruz ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkuha ng mga benepisyo. Nanay, mayroon ka bang magandang plano? Kapag naging ginang Reyes na ako, lahat kayo ay yayari sa paanan ko. Kaya si Laura Garcia ay umalis na. Wala nang drama na papanoorin. Oh, nakuha ko. Esan, anong bagong problema na naman ang ginagawa mo? Oh, Serafina, ngayon ang iyong malaking araw. Hayaan mo ang iyong nanay na magbigay sa iyo ng toast, ang aking pinakamahusay na pagbati sa iyo. Hindi ako inom. Galaw. Serafina, huwag kang umalis. Sinasabi mong napagpalat ka noong ipinanganak, at kasalanan ko iyon. Kung kinamumuhian mo ako dahil dito, tatanggapin ko ang sisi. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, lahat ng iyong kinain at ginamit, mayroon bang itinago ang pamilya de la Cruz sa iyo? Ngayong nakakapit ka na sa pamilya Reyes, iiwan mo na lang ang pamilya de la Cruz. Hindi ako nagkulang sa pagkain o inumin. Ngunit muntik ko nang mawala ang buhay ko. Oh, batang ito, anong mga magulang ang mananakit sa sarili nilang anak? Huwag mong isipin na sirain ang mga plano ni Vivian. Serafina, mahal. Ang iyong tunay na anak ay hindi makukumpara sa iyong pinakamamahal na ampon na anak. Gusto mo si Alistair. Isinuko ni Vivian ang pagkakataon para sa kasunduang pag-aasawa sa iyo. Kung hindi mo gusto si Vivian, nandito siya sa bahay para pagbuntunan mo ng iyong galit. Hindi ba sapat iyon? Ang isang babae mula sa probinsya na tulad niya ay isa lang walang utang na loob na paslit. Paano siya nagustuhan ni Ginoong Reyes? Eksakto, Ginoong Reyes. Maligayang engagement, Ginoong Reyes. Ako pa rin ang pamilya ni Serafina. Bigyan mo ako ng karangalan. Ang pag-imbita sa pamilya de la Cruz ay ideya ni Lola. Mas mabuti na itabi mo ang anumang hindi nararapat na mga iniisip. Ginoong Reyes, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Kapag nakainom ka na, matatapos na ang kasunduan, at si Serafina, ang ahas na iyon, ano ang mali? Kung magtatagal ito, masama kung mahawakan niya ako. Kalimutan na. Mas mabuting iwasan ang problema. Galaw. Ginoong Reyes, hindi ka ba nagkakasakit? Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Oh, Serafina, hindi ko lang gustong mawala ang sarili kong anak. Mali ba yun? Nanay ay nakikiusap sa iyo. Sige na, MMHMM. Nakakapagod sigurong magsinungaling ng ganyan karami. Kung gayon, hayaan mo akong ang iyong anak. Nabigyan ka ng engkanto ng katahimikan. Maaari ka na lang maglaro dito mag-isa. Kainis, nalason si Alistair. Masyadong malakas ang dosis na ito. Kung sa loob ng 1 oras, hindi siya makakuha ng antidote, mamamatay siya. Sa kabutihang palad, nakapag-ipon na ako ng kaunting espiritual na biyaya kanina. Sa ngalan ng langit at lupa, sa aking kalooban ay nag-uutos ako. Anting-anting sa pagsubaybay, hanapin mo. Nasaan na iyon? Buksan, Alistair. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sige na, ipagpatuloy mo. Pwede mo bang tigilan ang paglalaro? Mayroon na lang 20 minuto ang natitira. Magmadali ka at sumunod sa akin. Pagkatapos ngayong gabi, ako na si Ginang Reyes. Serafina. Iyang babae na naman. Alistair,
Ako si Serafina de la Cruz. Kadiri. Ay, sumasakit na naman ang dibdib ko. Nakakawalang gana. Ano ang nangyayari? Nasaan si Alistair? Bumaba ka. Sobra ka na bang nagkamalay? Hoy, tinatanong kita, nasaan ang tatay mo? Ibigay mo siya. Hindi ko alam. Ang lason ng tatay mo. Ako lang ang makakapagpagali. Kung hindi mo siya ibibigay ngayon, sa loob ng 10 minuto, pwede mo nang kunin ang bangkay ng tatay mo. Ay, sumasakit na naman ang dibdib ko. Ang maliit na salbaha, diretso na siyang papunta sa kamatayan. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para alisin siya, at hahanapin si Alistair. May oras pa. Ayos ka lang ba? Nasaan ang tatay mo? Ahas, ikaw ba ang may gawa nito? Nasaan si Alistair? Ibigay mo siya. Gusto ko rin itanong iyan sa iyo. Masyado mo siyang nilason. Kung hindi natin siya maililigtas agad, huli na ang lahat. Sino ang naglason sa kanya? Mahal na ako ni Alistair. Ang kanyang engagement sa iyo ay dahil lang kay Lola. Pinilit siyang makipagkasundo. Ayaw ni tatay sa kanya. Ano ang alam mo? Ako. Sa ngalan ng langit at lupa, sa aking kalooban ay naguutos ako. Engkanto ng katotohanan. Sabihin mo sa akin, nasaan na talaga si Alistair? Dinala ko siya dito. Sa mukha siya. Nang bumalik ako pagkatapos maglinis, wala na siya. Nasa ilalim siya ng engkanto ng katotohanan. Hindi maaaring magsinungaling si Vivian. At ang lokasyon ng anting-anting sa pagsubaybay ay nandito rin. Maaari kayang. Nandito pa rin si Alistair sa loob ng silid na ito. Alistair. 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 Hindi ka pwedeng Kung malaman niya ang kakaiba kong kondisyon, hindi ba siya matatakot? Bakit hindi ko na lang tanungin ang maliit na pasaway na ito? Ikaw na batang pasaway? Sa ngalan ng langit at lupa, sa aking kalooban ay naguutos ako. Engkanto na panangga sa puso. Kumusta ang pakiramdam mo? Kakaiba, hindi na sumasakit ang dibdib ko. Ngunit malapit nang bumalik sa dati ang katawan ko. Hindi ko sila pwedeng malaman. Kailangan kong itago ang lihim na ito, kahit ikamatay ko pa. Bakit ka na naman tumatakbo? Serafina, tinitanong kita, Alistair, nasaan na siya? Hindi ko sasabihin sa iyo. Kung hindi mo siya isusuko, mamamatay talaga siya. Bakit? Huwag mong sabihin. Aminado kang nilason mo siya. Ano naman kung ginawa ko? Mas mabuting unang umatake. Kapag nagkasama na kami, kailangan niyang panagutan ako. Kung ikaw naman, kasalanan mo na lang na hindi ka mahusay. Vivian, babalaan kita. Marami akong paraan para mapatunayan mo ang katotohanan. Kung ayaw mong lubusang masira at mawala ng reputasyon, umalis ka na. At, kung may mangyaring totoo, kay Alistair, magbabayad ka ng iyong buhay. Serafina, ikaw na ahas. Minsan o sa madaling panahon, balatan ko siya ng buhay at ipapakain ko siya. Wow, ang bilis mo talagang tumakbo, di ba? Ikaw na batang pasaway ka. Impossible. 5 minuto na lang ang natitira. Bagaman tinulungan kitang protektahan ang iyong puso, naglagnat ka pa rin at nagsusuka ng... Kailangan mong pumunta sa ospital. Mamaya, pumunta ka sa kwartong iyon na walang tao at maghintay ka. Pagkatapos mong mailigtas ang iyong dadalhin kita sa ospital, okay? Bitawan mo ako. Hindi ako may sakit. Kaya pala, ikaw na batang pasaway, tumatakbo ka. Dahil takot ka sa ospital. Hindi maging mabuting bata ka. Kapag may sakit ka, kailangan mong sumunod. Hoy, ano ang ginagawa mo? Kidnap niya ang bata. Tatawag na ako sa pulis. Pasensya na po. Ang anak po namin ay may sakit at ayaw pumunta sa ospital. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap, tulungan niyo akong hanapin siya. Pasensya na po. Nagka-misunderstanding lang po. Magpapadala na. Ako agad ng tao para maghanap. Nagkukubli ba siya dyan sa buong panahong ito? Mabuti na lang at dumating ako sa tamang oras. Bakit may espiritual na kapangyarihan ko siya? Wala na ang lason, ngunit ang epekto ng gamot. Ang puso niya ay bumibilis. Ang katawang lupa na ito, hindi naman nagkakasakit, hindi ba?
Wow, ang daming espiritual na biyaya. Ah, hindi. Kailangan kong hanapin ang bata. Hindi ako maaaring maging sakim sa espiritual na biyaya. Saan ka pupunta? May sakit ang anak mo. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Nilalagnat din ako. Tulungan mo muna ako. Pero, Walang pero. Sumpa, hindi ko makontrol ang sarili ko. Magagalit kaya siya? ah, tapos na. Tapos na. Talagang matindi ang sabay na paglina. Nalason ako. Paumanhin. Mananagot ako. Ayos lang. Gusto ko ito. Medyo tulog ka pa ba? Higit pa. Higit pa. Higit pa. Kaya naman pala, ang katawan ko lang ang gusto mo. Kaya mo pa ba? Ang gwapo niya. Parang medyo. Naku, hindi pa pala nahahanap ang anak mo. Hindi ito ang tamang panahon para dito. Ang sobrang kasakiman sa espiritual na biyaya ay magdudulot ng gulo. Ay, naku. Dinala siya ni Ginoong Santos sa ospital. Maayos naman siya. Huwag kang mag-alala. Talaga? Parang nararamdaman ko. Wala kang pakialam sa anak mo. Hindi talaga. Okay na siya ngayon. Magtiwala ka sa akin. So nasaan na siya ngayon? Siya ay nasa bahay. Kung gayon, kailangan ko siyang tanungin ng malinaw. Kailangan kong makauwi bago siya. Kung hindi, mabubunyag ako. Lola. Paumanhin ko, Lola. Lola, kailangan kong maging bata para mapanatili ang iyong manugang. Alistair, anong nangyayari? Hindi ako tinatablan ni Lola. Lola. Salamat sa lahat ng taon ng iyong masusing pag-aalaga. At sa pag-aalala sa aking pag-aasawa. Malapit na siyang maging bata. Kailangan kong mabilis na ayusin ang mga bagay. Talagang lumaki ang batang ito mula nang magkaasawa siya. Serafina, tunay kang naging bituin ng swerte para sa aming pamilya Reyes. Ngunit si Alistair, napakadi inaasahan niya talaga kung ang pasaway na ito, kung may mangyari talaga sa kanya. Ikaw na maliit na pasaway, saan ka tumakbo? Dinala ako ni Ginoong Santos sa ospital. Pinatakot mo ako hanggang sa kamatayan. Mabuti na lang at nawala ang lagnat. Sinabi ng doktor na malusog ako. Hindi mo kailangang mag-alala. Mabuti kung gayon. Sabihin mo kay Lola ang isang sikreto. Hindi ka ba gusto ng iyong tatay? Mabuti siya sa akin. Kakaiba kung gayon. Lagi kang nakasimangot, hindi naman talaga ganoon ang itsura, na parang napapaligiran siya ng mga tanga. May kinikilingan ka laban sa kanya. Yung ibinigay ko sa iyo. Hindi mo ito dinala. Ang masamang sumpa na ito, hindi ko ito matanggal kahit anong gawin ko. Matagal nang nawala ang anting-anting na yon. Nagpatala sa akin si tatay sa boarding school. Doon ako mag-aaral. Mabuti na lang at inayos na ang sasakyan ng maaga. Napakabiglaan nito. Kunin mo ito at huwag mo na ulit mawala. Bakit pakiramdam ko? May mali. User 123,456. Hindi ka nag-live stream ng mahigit 10 oras. Ang iyong account ay automatikong makakansela. Pakiusap, simulan na ang streaming sa lalong madaling panahon. Kamusta, mga kaibigan? Maligayang pagdating sa lahat sa aking live stream. Ang daming tao. Malulunod ako sa espiritual na biyaya. Ano ang nangyayari? Bakit nababawasan ang aking espiritual na biyaya?
Ikaw na tanga na manloloko, nararapat kang mamatay sa kakilakilabot na paraan. Dahil ba sa napakapangit mo para sa isang lalaki, kaya nagbebenta ka ng sarili online? Sige na, maging kabit ko. Aalagaan kita. Sige, maghintay ka lang. Ay, Ginoong swerte, masama ito, isang malaking kapahamakan ang parating sa iyo. May sakit ka ba? Paano mo ako minura? Hoy, hindi kita minura. Natanggal ka lang sa trabaho noong nakaraang buwan at ipinagkanulo ka ng iyong kasintahan. Sa totoong buhay, mahina ang loob mo at takot magsalita. Pero online, inilalabas mo ang galit mo kung saan-saan. Puro ka paninira o pagmumura sa ibang tao. Patuloy mo pang gawin yan at makakaharap ka ng kalamidad na hindi mo matatakasan. Ikaw na ahas na walang ina, nagpapainit ka pa rin ba online? Naku, mag-ingat ka. Darating ang karma sa iyo. Kapag nahanap ko ang address mo, padadalhan kita ng init, ha? Nauntog ka, hindi ba? Mabuti nga sa iyo. Ayos ka lang ba, kaibigan? Ayos ka lang? Paano mo nalaman? Alam ko rin na, ang bumangga sa iyo ay isang binata, nakasuot ng puting pang-itaas, isang itim na helmet, at sinelas. Kung magkakaroon ka ba ng masamang karma sa iyong mga salita, sa susunod na mabangga ka, ay ng isang malaking truck. Aking anghel na tagapagbantay. Nagkamali ako. Pakiusap, pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, 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 iligtas mo ako. Well, hindi pa huli ang lahat para magbago. Bukod pa riyan, ang pagtulong sa kanya ay makakakuha pa rin sa akin ng kaunting espiritual na biyaya. Sige, simula ngayon, gumawa ka ng mas mabubuting gawa. Maaari mong iwasan ang malalaking sakuna. Tama ang anghel kong tagapagbantay. Tama ka, siguradong magiging mabuting tao ako simula ngayon. Hanggat ang mga tinulungan ko ay gumagawa ng mabubuting gawa, makakakuha rin ako ng espiritual na biyaya. Talagang magaling itong live stream na ito. Ang langit ay laging nagmamasid. Hanggat hindi ka nagkakamali, protektahan ka ng Diyos. Tama ang anghel kong tagapagbantay. Talagang magiging mabuting tao ako simula ngayon. Ginoong swerte, magkano ang bayad mo para sa palabas na ito? Biyayahan mo rin ako. Ang buong paliwanag na ito, kahit ang lola ko ay hindi maniniwala, iniisip mo bang mga handgal kami? Masyadong natatakot na ipakita ang mukha dahil ba masyado kang pangit? Sino mang hindi nagpapakita ng mukha ay hindi mabuting tao, basta ay boycott na lang sila. Ipakita mo ang mukha. Itigil mo na ang mga ganitong pakana para manloko ng tao. Kung hindi, huwag mo nang isipin na lumapit pa sa pamilya Reyes. Paano kung si Alistair? Malaman niyang ginagawa ko ang lahat ng live streaming na ito at labag ito sa kanyang malaking ipinagbabawal at hindi na siya makikipagsabay na paglinang sa akin. Hindi ba yun ang matalino sa maliit na bagay ngunit tanga sa Ito ang epekto ng pagmaskara ng mukha. Tagapagpalit ng boses. Pa-cute na boses. Tapos na, maligayang pagdating sa lahat. Sa aking live stream, huwag palampasin, pagdarasal para sa biyaya at pag-iwas sa sakuna. Lahat ay kayang ayusin ng walang hirap. Book sa mga konsultasyon. Streamer, nababaliw ka ba? Kung nababaliw ka, mamatay ka na. Huwag sayangin ang mga yaman ng lipunan. Ang kapal ng mukha, gagawin niya ang lahat para sa pera. Karapat dapat siya sa anumang kamalasan na matanggap niya. Ako. Anghel na tagapagbantay ko, kung napakalakas, maaari mo ba akong tulungan? Pakiusap. Ito ay isang malaking sakuna. Anghel na tagapagbantay. Gusto kong mamatay ang aking anghel na tagapagbantay. Nais kong mamatay ang tatay ko. Ang iyong mga magulang ay tunay na kaawa-awa. Nagpalaki sila ng isang ahas na walang utang na loob. Nakakatawa iyan, sana tamaan ka ng kotse. Mukhang estudyante pa siya, hindi siya karapat-dapat pumasok sa paaralan, ire-report kita. Hindi ganoon. Lahat, kumalma ka. Siguradong may maling pagkaunawaan. Mia, sabihin mo sa akin, bakit mo nais na mamatay ang tatay mo? Kapag natatalo si tatay sa sugal, umiinom siya. At kapag lasing na siya, pinapalo niya ako at si nanay. Ano ang tungkol sa iyong nanay? Nanay. Pinatawag siyang paralisado. Umiiyak siya sa kama araw-araw. Hindi kami inaalagaan ni na lola at lolo. Aking anghel na tagapagbantay. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Pakiusap, tulungan mo kami.
Maghanap kayo ng mas magaling na aktres. Peke ang mga luha. Tigilan ang pagiging biktima. Kung inaabuso ka, tumawag ka sa pulis. Hindi ka pwedeng magdaos ng paglilitis sa internet. Ikaw na maliit na ahas. Sino na naman ang sinisiraan mo? Hindi ko. Huwag mo akong sasaktan. Hindi, katulad ka ng iyong pokpok na ina, eksakto pareho. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ikaw at ang iyong ina ay hindi kailanman makakatakas sa lugar na ito. Kung magtangka kang tumakbo, magiging katulad ka ng iyong pokpok na ina. Huwag mo akong sasaktan. Ikaw na maliit na ahas, ilang araw na ang nakalipas. Nangangati ka na bang mapalo? Tigilan mo, tigilan. Hindi mo siya pwedeng galawin. Hahaha, nagsusumbong pa rin sa internet, di ba? Anak kita, sisipakan kita kahit kailan ko gusto. Walang makakapigil sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Hindi mo siya pwedeng galawin. Ano naman? Ginawa ko na. Kung napakahusay mo, lumabas ka sa screen at iligtas mo siya. Salot. Diyos ko, totoong domestic violence nga. Hindi ko makayanan ang mga abusadong lalaki. I-expose mo siya. Streamer, hindi ba't napakahusay mo? Iligtas mo siya. Hindi mailigtas. Maaaring mamatay ang streamer at ang abusador. Mag-type ng isa kung sang-ayon ka. Buti na lang at nag-dual cultivate kami ni Alistair kagabi. Sapat na ang aking espiritual na biyaya. Langit at lupa na walang hanggan. Hiramin ang kapangyarihan mula sa cosmos. Teleportation spell. Gawin. Mali ako. Hindi ko na ito uulitin. Ikaw, hindi ba ikaw? Sino ka? Sino ka? Paano ka nakalabas? Ikaw ba? Lumabas ako sa telepon. Ha? Aking anghel na tagapagbantay. Iligtas mo ako. Ha? Kayong dalawa ay nagtutulungan. Nagtatago sa bahay kanina. At ngayon ay lumalabas kayo. Ano ang nangyayari? Tigilan niyo ang kababalaghang ito. Ibigay mo siya sa akin. Hindi ka talaga karapat-dapat maging ama. Hindi ako karapat-dapat, siya ang anak ko. Kung paano ko siya palalakihin ay aking usapi. Kahit ang Diyos mismo ay hindi makikialam. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, pumalis ka na. Kung hindi, babalatan din kita. Sige na. Okay. Mali ako, kasalanan ko. Hindi ko dapat, inalipusta ang aking asawa at anak. Ako, nararapat akong mamatay. Isang simpleng self-harm hex. Nakuha ko siya. Sobrang daming espiritual na biyaya. Sige, miss, pagkatapos mag-report, dalhin mo muna siya sa ospital para sa injury assessment at ebidensya. Kolektahin ang ebidensya ng pang-aabuso ng salot na iyan. Hello, streamer. Isa akong abogado. Handa akong magbigay ng pro bono legal aid. Para sa ina at anak, kontakin mo ako anumang oras. Lahat, huwag kayong mag-alala. Titiyakin ko ito. Tara na, dadalhin kita para i-report ito. I report. Dinidisiplina ko ang anak ko, kahit ang Diyos mismo ay hindi ako mapipigilan. Bukod pa riyan, wala kang ebidensya. Kukuhanin lang nila ako at papayagan na umalis. Saka, ang ina at anak na yon ay magkakaroon pa rin ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Tara na. Tigil. Ha. Sige na. Umalis ka na. How? Sa huli, wala ka namang ebidensya para patunayan na ako ang nagpaparape sa babaeng yon. Para bantayan ang iyong asawa at anak, naglagay ka ng mga surveillance camera. Ikaw na pervert, hindi mo matiis na burahin ang mga record. Paulit-ulit mong pinanood, ini-enjoy ang marahas na kasiyahan. Iyan ay matibay na ebidensya. Ito ang mga demon binding chains. Kahit isang demon lord ay hindi makakalaya. Ayos na ang nanay mo. Tara na. Walang hiya. Paano magiging kasama ang isang tao? CJ.
Walang kamatayang Serafina. Naiintindihan namin ang sitwasyon. Mula ngayon, sina Mia Sanchez at ang kanyang ina ay nasa pangangalaga ng aming ahensya ng serbisyo sa pamilya. Titiyakin namin ang kanilang kaligtasan. Kung may mangyari, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Salamat, aking anghel na tagapagbantay. Salamat. Halika na, tumayo ka. Kailangan mong maging matatag mula ngayon. Okay. Ang paggawa ng mabuti ay nagdudulot ng maraming espiritual na biyaya. Oy, Walang kamatayang Serafina. Masyado akong maingay kanina. Walang kamatayang Serafina. Pakibasa po ang aking kapalaran sa pag-ibig. Ako ang nauna dito. Ako ang mauuna. Walang kamatayang Serafina. Ako ang nauna sa iyong livestream. oy, huwag mag-away, huwag mag-away. Isa-isa lang, pumila ng maayos. Ginoong Reyes. Sa aming livestream platform, isang bagong tagapagpalang streamer ang biglang lumitaw. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang listahan ng trending topics at mga ranking ng streamer ay umakyat na sa numero 1. Isang mapagpasika. Ivan siya. Kaibigan, natanggap ko ang iyong hiling. Pagdating mo ng 35 taong gulang, itinakda ka para sa swerte. Ang boses na yon, parang... Bakit lahat ng bagay nagpapaalala sa akin kay Serafina? Ha? Ivan mo lang siya. Pero, una, hindi niya nilabag ang mga patakaran ng platform. Pangalawa, sikat na sikat siya ngayon at maraming tagahanga. Kung bigla natin siyang Ivan, natatakot ako na hindi ito magiging maganda para sa ating kumpanya. Pagtataguyod ng mga pamahiin. Sapat na yon para Ivan siya. Pero ang dahilan na yan ay masyadong mahina. Paano kung hindi ito paniwalaan ng mga user? Paano kung ganito na lang? Ginoong Reyes, personal kong panonoorin ang kanyang livestream sa loob ng ilang araw at hahanapin ang kanyang mga paglabag. Kung Ivan natin siya pagkalipas ng ilang araw, hindi magiging ganoon kalaki ang epekto. CJ, Naiintindihan ko. dahil maluwag ka naman. Bantayan mo na rin ang pamilya de la Cruz para sa akin. Opo, Ginoong Reyes. Galit na galit ako. Anong nangyari? Bumagsak ka na naman ba? Kaunti lang. Si Serafina at si Alistair, ang paslit na walang utang na loob na iyon, nagkasama pa ang dalawang iyon para sirain ang ating mga plano. HMPH, isang ahas na walang utang na loob, hindi sana natin siya kinuha noon. Nanay. Kung hindi, baka dapat tayong humingi ng tawad kay Serafina. Sobrang gusto siya ng pamilya Reyes. Paano kung siran niya ang pamilya de la Cruz? Sa harap ng mga Reyes, masisira ang pamilya de la Cruz. Ayos lang kung ako ang magdusa ng kaunti. Ang mahalaga, hindi dapat magkaproblema ang pamilya de la Cruz. Vivian. Hindi hahayaan ni nanay na magdusa ka ng anumang kawalan ng katarungan. HMPH. Dahil, walang puso ang pamilya Reyes, huwag sisihin ang pamilya de la Cruz kung maging malupit. Vivian. Alam mo na magkaiba ang estado ng pamilya Reyes at de la Cruz, kaya bakit sila mag-aayos ng kasal? Bakit? Noong araw, ang lolo mo ay isa lamang mangangaso sa kabundukan. Nagkataon lang noong taon na iyon, ang pamilya Reyes ay nagde-develop ng proyekto sa kabundukan. Malubha ang naging pinsala ni Lolo Reyes. Binuhat siya ng iyong lolo pababa ng bundok at iniligtas ang kanyang buhay. Kalaunan, sumama ang iyong lolo kay Lolo Reyes papunta sa lungsod ng Kristal. Tama. Ang matandang lalaki mula sa pamilya Reyes ay isang taong may dangal. Nangako siya na hanggat ang aming pamilyang de la Cruz ay makapagpatatag ng matibay na pundasyon sa lungsod ng Kristal, ay iaayos niya ang kasal sa pagitan ng mga apo ng dalawang pamilya. Oh. Naiintindihan ko. Pero anong silbi niyan ngayon? Hindi ako pwedeng makasal kay Alistair. Matalino ang iyong lolo. Dahil sa takot na baka sirain ng pamilya Reyes ang kasunduan, nakahanap siya ng mangkukulam sa kabundukan para gumamit ng madilim na pamamaraan para magpapataw ng masamang sumpa sa pamilya Reyes. Isang masamang sumpa. Paano ito pinato? Pinato ito sa pamilya de la Cruz, nakatago sa panunumpa ng kasunduan na ibinigay sa pamilya Reyes. Tapos, anong silbi ng masamang sumpang iyon? Ang masamang sumpang iyon ay kayang ubusin ang kapalaran ng pamilya Reyes at pasiglahin ang kasaganaan ng aming pamilyang de la Cruz. Kaya rin namin itong kontrolit para pahirapan ng kaunti ang pamilya Reyes. Nakahanap si nanay ng isang mangkukulam na napakagaling. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa matandang bruha mula sa pamilya Reyes ang isang malaking regalo. Nanay, gusto mo siyang Kung mamatay siya, bilang isang mas bata, sino ang pakasalan ni Alistair? Iyan ay para sa mga matatanda ng aming pamilyang de la Cruz ang magpasya.
Salamat, nanay. Kapag napangasawa ko na si Alistair, tiyak na aalagaan ko kayong mabuti ni Tat. Yung tagapagpalang streamer, kumusta ang surveillance? Ginoong Reyes, hindi ba natin siya pwedeng aibat? Mas mabuti pang bigyan mo ako ng magandang dahilan para sa pagtataksil na ito. May espesyal talaga ang streamer na yon. Nailigtas niya ang buhay ng anak ko. Ngayon, mayroon lang. Isang huling pagkakataon para sa call-in. Pipili ako ng isang maswerteng... Ito ay pawang supernatural na kalokohan. Huwag kayong magpadala, lahat. Huwag gumawa ng pribadong paglilipat ng pera. Mag-ingat sa mga scam. Oh. Ginoong Kalbo, lagi akong bukas at tapat. Kung kailanman ako kumuha ng kahit isang sentimo ng pribado, sana tamaan ako ng kidlat. Iyan ang sinasabi ng lahat ng scammer. Mainit ang ulo ko. Si Alistair ang assistant. Paano niya nagawang salungatin ako? Maghintay ka lang, aayusin kita. Kiete. Hindi nakalaan na magkaroon ng anak. Ang asawa mo ay 2 beses nang na-miscarriage. Sa pagkakataong ito. Hindi, Asis, Ginoong Kalbo, bilisan mo sa kwarto. Nasa panganib ang sanggol. Wala akong anak. Sinabi ko na siyang manloloko. Lahat, huwag kayong maniwala sa kanya. Hoy, ako. Mahal, okay ka lang ba? Mahal, ano ang problema? Ang sanggol. Dalhin ako sa ospital. Bilisin mo. Ang sanggol. Magkaka-baby tayo. Gusto ko sanang maghintay pa ng kaunti at bigyan ka ng sorpresa. Masakit. Mahal, okay lang. Mahal. Kailangan mong iligtas ang ating sanggol. Anghel kong tagapagbantay, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Pakiusap, iligtas mo ang aking asawa at anak. Dahil nagkasama tayo sa tadhana, tutulungan kita ngayon. Walang hanggang langit at lupa, pakinggan ang aking orasyon. Anting-anting sa proteksyon, umalis ka. Tapos na, okay na ngayon. Doktor, kumusta ang asawa ko? Binabati kita na iligtas ang sanggol. Kanina lang, tumigil ang tibok ng puso ng sanggol, pero bigla itong nagpatuloy. Talagang himala. Mahal. Marami kang pinagdaanan. Ginoong Reyes, tingnan mo, ito yung anteng-anteng, bigla na lang lumitaw. Ngayon, dala na ito ng asawa ko, 24 na oras sa isang araw. Walang katuturan. Kung hindi ka maniniwala, gumawa ka ng hiling at subukan mo mismo, naka-livestream siya ngayon. Magsisimula na akong magtrabaho. Napakakaiba. Mga pamahi. Wow! Isa pang taong may pambihirang mapalad na tadhana. Ang pagtulong sa kanya na iligaw ang sakuna. Doblehin ang aking espiritual na biyaya. Nakakapagtaka. Hindi ko matiyak kung sino siya. Mabuti na lang at hindi nito pinipigilan akong makita ang iba pang bagay. Itong streamer ay nagtataguyod ng mga pamahi. Lahat mag-ingat sa mga scam. Hoy! Ginoong stop. Nakikita kong mabuti ang iyong intensyon. Gusto ko sanang tulungan kang tuparin ang iyong hiling. Pero ikaw, hindi, isang matanda sa inyong pamilya ang nanganganib. Bakit parang hindi rin ako mapakali? Nanganganib si Lola. Paumanhin, ang live stream ngayong araw ay dito na magtatapos. Lene, may guilty conscience, ano? Ginoong Reyes, masama ito, nanganganib si Lola Reyes. Lola, Pakalma ka, pakalma, ma'am. Lola, Lumayo kayo. Lola. Ano ang nangyayari? Maayos si Lola kaninang umaga. Pagbalik niya mula sa paglalakad, bigla siyang naging ganito. Mayroon pa siyang lakas na higit sa tao. Wala kaming magawa sa kanya. Lola, si Alistair ito. Tingnan mong mabuti. Lola. Pasensya na. Talian siya. Dalhin siya sa ospital. Lumayo kayo. Lola, Huwag kayong lalapit sa kanya. kinokontrol si Lola ng masamang sumpa. Kaya ko siyang iligtas. Kapag lubusang pumasok ang masamang sumpa sa kanyang katawan, tiyak na mamamatay si Lola. Hindi ito ang oras para sa iyong paglalaro. Dalhin muna si Lola sa ospital. Walang silbi ang pagpunta sa ospital. Kasalanan mo lahat ito. Papatawanin kita. Isasama kita sa pagbagsak ko.
Lakas ng santa, itali ang lahat ng anting-anting na pampatigil, palamigin sila. Selyohan. Tulungan mo siyang bumalik sa kanyang silid. Huwag mong sabihin. Kailangan kong patayin si Lola. Ano ang gagawin mo? Walang oras para magpaliwanag. Umalis ka sa daan. Baliw ka ba? Ang masamang sumpa na ito ay nilinang ng hindi bababa sa 20 taon. Ito ay nilayon upang kunin ang buhay ni Lola. Kung hindi ko ito susupilin ng marahil hindi ko ito mapaaalis. Isa sa panganib ko ang lahat. Gagamitin ko ang lahat ng espiritual na biyaya na naipon ko kamakailan. Ang pagpuksa ng kasamaan ay nagdudulot ng wala hanggang espiritual na biyaya basagin. Serafina! Bilisan mo. Mabilis na pigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa nangyari kay Lola. CJ! May tao, tumawag ng doktor. Itong anting-anting. Ginoong Reyes, tingnan mo, itong anteng-anteng na ito, lumitaw ito bigla. Maaari kayang siya. Dalhin mo sa akin ang anting-anting na hawak ng yung anting-anting na ibinigay ng streamer sa asawa mo. Dalhin mo sa pamilya Reyes ngayon. Ginoong Reyes, yung anteng-anteng, nadurog na nagkapira-piraso. Anong nangyari? Kahapon, nagpa-check up ang asawa ko para sa kanyang prenatal. At naaksidente kami sa daan. Malubha ang sugat ng driver. Pero hindi man lang nasugatan ng asawa ko. Maayos din ang sanggol. Yung anteng-anteng lang ang nasira. Sabi ng asawa ko, napigilan nito ang sakuna. Nagkataon lang. Gising ka na. Kumusta ka? May iba pa bang bumabagabag sa'yo? Nasaan si Lola? Nananatiling walang malay. Gayunpaman, sinuri na ng doktor si Lola. Walang problema sa kanyang katawan. Mabuti naman kung ganoon. Ginagamit ko lang ang anting-anting na iyan para iligtas si Lola. Hindi mo talaga ako pwedeng paalisin. Kung wala itong malaking pinagmumulan ng kabutihan, mabagal ang aking paglina. Huwag mo na itong hayaang mangyari ulit. Alistair, nakita mo ang nangyari kay Lola. Totoong may masamang sumpa ang pamilya Reyes. Malaki ang lungsod ng kristal. Ang mga nagtangkang gumawa ng masama sa aking pamilya Reyes ay matagal nang patay. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ang sisidlan para sa paglinang ng masamang sumpa ay nakatago mismo dito sa inyong pamilya Reyes. Mag-isip kang mabuti. Napansin mo ba? Kamakailan lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang pinakakakaiba sa pamilyang ito. Alistair, ikaw, tinatawag mo akong kung ano-ano. CJ, ingatan mo ang kamay mo. Paano? Inaasa ko pa rin ang isang halik? Kabutihan. Tama. Lahat ito ay para sa kabutihan. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Huwag mo nang isiping hawakan ang lalaki ko. Ginoong Reyes, tingnan mo siya. Masyadong formal ang pagtawag sa kanya na Ginoong Reyes. Para sa iyo, bayaw iyan. Ikaw. Hindi pa nga kayo kasal. Anong ginagawa mo rito? Narinig kong may sakit si Lola Reyes, kaya naparito ako para dalawin siya. Paano mo nalaman? Ang pamilya de la Cruz ay hindi mga dayuhan, kakaiba ba na alam ko? Siyempre naman, matagal nang isinara ang balita. Maaaring may mga espiya ka sa pamilya Reyes. Oh, ang masamang sumpa ay itinanim ng pamilya de la Cruz. Alam niyang mapapahamak si Lola. Tigilan mo ang pagkakalat ng masamang paninirang puri. Narinig ko lang na may sakit si Lola, at naparito ako para bisitahin siya. Huwag mo akong susubukang pagbintangan. Ginoong Reyes, pagsabihan mo siya. Umalis ka ng kusa o ipatapon kita palabas. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon na bumalik sa pamilya de la Cruz at alamin kung ano ang nangyayari. Alistair. Mayroon bang kakaiba?
Naisip mo bang umatras? Huli na. Nagsabay na tayong naglina. Kung maglakas loob kang umatras, puputulin ko ang ari. Hindi ako maglalakas loob. Nasa utos mo ako, ang iyong kabanalan. Oh, ano? Patay na ba ang matandang bruhang iyon? Ayos lang siya. Ano? Imposible, napakalakas ng masamang sumpa na iyon. Paano hindi ito kukuha ng kanyang buhay? Hindi namatay si Lola Reyes, pati si Alistair, nagpaalis pa siya sa akin. Hindi niya man lang pinapansin ang pamilya de la Cruz. Sa kanyang paningin, siguradong si Serafina ang bumubulong sa kanya. Lampa na lalaki. Bata pa siya. Hindi niya nirerespeto ang mga nakatatanda. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ako naniniwala na ang negosyo ng pamilya Reyes ay palaging magiging maayos. Puntahan mo ang mangkukulam na iyon. Magtuturo ako ng leksyon kay Alistair. Pero hindi masyadong malupit. Para hindi magdusa si Vivian kapag napangasawa niya ang pamilya. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ng panahon na lalapit siya sa pamilya de la Cruz namin. Pasok ka. Lola. Gumawa ako ng sabaw para sa iyo, para maibalik ang iyong lakas. Serafina, mahal ko. Sinabi sa akin ni Alistair ang lahat. Sa pagkakataong ito, lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi, iyon na ang katapusan. Malaki ang kapalaran at mahaba ang buhay ni Lola. Hindi maglalakas loob ang langit na kunin ka. Lola, nagpadala ba ang pamilya de la Cruz ng anumang kakaiba kamakailan? Hindi. Wala, maliban sa isang bagay mula pa noon, ang panunumpa ng kasunduan mula sa iyong lolo. Hindi kami kumuha ng anuman mula sa pamilya de la Cruz nitong mga nakaraang taon. Kakaiba nga iyon. Ano ang problema? Wala, Lola. Inumin mo itong sabaw at magpahinga ka ng mabuti. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, tawagan mo ako anumang oras. Sige. Para mailigtas si Lola, nagastos ko na ang lahat ng aking espiritual na biyaya. Kailangan kong mag-livestream pa para makapag-ipon upang mabilis kong mahanap ang bagay na nagpapalago ng masamang sumpa. Bahay ni Alistair, tiyak na malalaman niya kung magla-livestream ako. Paano kung maghanap ako ng lugar sa labas? Kamusta sa lahat? Magsisimula na ang livestream natin ngayon. Hindi ba ito ang kalapit na plaza? Maaari kaya na ang streamer na ito ay si Serafina de la Cruz. Para sa kaibigan kong Little Quiver, matutupad ang iyong hiling, huwag kang mag-alala. Ginoong Stop, nandito ka na. Kung mayroon kang mga problema, sabihin mo lang sa akin. Matutulungan kita. Nga pala, naayos na ba ang mga usapin ng mga nakatatanda sa inyong pamilya? Ng iyong pamilya? Siya na nga kaya si Serafina de la Cruz? Hindi ito maganda, Ginoong Stop. Mayroon kang malaking sakuna ngayon. Kung hindi ito masisira, tiyak na maapektuhan nito ang kapalaran ng iyong pamilya. Lene. Bagaman si Serafina de la Cruz ay kumikilos na parang baliw, hindi niya basta-basta isusumpa ang mga tao. Buti na lang, mayroon kang marangal na katulong sa tabi na tiyak na tutulong sa iyo na gawing ligtas ang panganib. Gayunpaman, ang marangal na katulong na ito ay kailangang magbayad ng kapalit. Paano kung ganito? Tutulungan kitang iwasan ang sakuna ng libre. Basta ang espiritual na biyaya ay mapunta sa akin, ayos lang. Walang sakuna. Hindi na kailangan. Huwag mo akong hindi paniwalaan. Libre naman ito. Ano ang masama kung susubukan? Ginoong Stop, nandoon ka pa ba? Gusto kong makita kung anong klase kang demonyo o halimaw. Ginoong Reyes, masama ito. Sa construction site sa distrito ng Silangan, mayroong nagbabantang tumalon. Talon? Oo, marami ng media ang dumating sa labas. Ang lupang ito ay isang mahalagang proyekto para sa pamilya Reyes. Nitong mga nakaraang taon, kung may mamatay, malaki ang magiging epekto. Pigilan mo sila, darating ako agad. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, narinig ko na may nagbabantang tumalon sa construction site ng pamilya Reyes. Gusto kong sumama para tumulong. Hindi na kailangan. Ang mga usapin ng pamilya Reyes ay walang kinalaman sa'yo. Ginoong Reyes. Payagan mo lang akong sumama sa iyo. Siguro, makakatulong ako sa pangungumbinsi sa kanila.
Buti na lang, mayroon kang marangal na katulong sa tabi. Natiyak na tutulong sa iyo na gawing ligtas ang panganib. Siya na kaya ang marangal kong katulong. Vivian de la Cruz. Kumusta si Alistair sa kanya? May kakaiba dito. Sundin mo sila. Opo. Hanggang dito na lang ang live stream natin ngayong araw. Paalam. Huwag kang tumalon. Ginoo, mangyaring kumalma po kayo. Papuntahin niyo si Ginoong Reyes dito. Kung hindi ko makukuha ang pera ko ngayon, tatalon ako. Huwag niyo akong itulak. Naku po, sa pagkakataong ito, naalarma pa si Ginoong Reyes. Si Ginang Reyes ba yung katabi niya? Mukhang hindi. Umalis kayo. Ginoong Reyes. Nasaan ang marangal na katulong? Maliwanag na nanggugulo lang siya. Bakit ako naniwala sa manlolokong yan? Masama to. Bilisan nyo, magtago muna kayo. Ginoong Reyes. Ikaw na maliit na pasa. Anong ginagawa mo rito? Hintayin si Daddy. Masama ito. Tatalo na siya. Ang hindi mapagkakatiwalaan ng tatay. Hindi ako makapaniwala na dinala kanya sa ganito. Kanakalalasong kapaligiran. Tara na. Bilisan mo. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, tatalon ako. Hoy, hoy, hoy. Huminahon ka. Pag-usapan natin ito. Hindi worth mamatay para dito. Gusto kong makita si Ginoong Reyes. Hinihingi ko ang paliwanag. Paano niya nagawang pigilan ang pinaghirapan kong pera? Walang pinipigil. Ako ang nagbayad sa inyong lahat. Wala akong pakialam. Kung hindi ko makuha ang pera ko ngayon, tatalon ako. Hoy, hoy, hoy. Sige, 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 sige. Malapit na si Ginoong Reyes. Hindi darating si Ginoong Reyes. Gusto niyang ipasabi sa inyo, kung gusto niyong tumalon, tumalon na kayo. Gaano kahalaga ang isang buhay, kaya niya itong ayusin sa ilang minuto. Imposible. Hindi ganoong klase si Ginoong Reyes. Binibining de la Cruz. Hoy, hoy, hoy. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Tatawagan ko si Ginoong Reyes ngayon din. Hello. Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantala, hindi magagamit. Subukan muli mamaya. Gusto kong makita si Ginoong Reyes ngayon din. Huminahon ka. Papunta na si Ginoong Reyes. Bantayan mo ang anak ng boss. Ililigtas ko siya. Kailan pa nagkaanak si Ginoong Reyes? Akala ko nagbibiro ka lang. Hoy, anong ginagawa mo? Inililigtas ko siya. Imposible. Kung bigla kang susugod, paano kung magalit mo siya? Kung mapatay mo siya, huwag mo kaming isisi. Bitawan mo ako. Huwag mo akong pigilan sa pagliligtas sa kanya. Hindi. Kung mamatay siya, lahat dito ay magiging mamamatay tao. Ayokong madamay. Ma'am, kritikal ang sitwasyon. Pakiusap, huwag mo nang paalalin pa. Nandito lang ako para tumulong. Ayokong madamay. Kailangan ko pa ng suporta sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng maging mamamatay tao. Huwag kang manulsol. Tigilan nyo na ang sigawan. Bitawan mo ako. Langit at lupa na walang hangganan. Universo, ibigay mo sa akin ang iyong lakas. Engkanto ng paggagapos. Paalisin ang masama, igapos ang demonyo. Espiritual na biyaya ay walang hanggan. Basad. Hindi siya nagkakamali. Si Serafina ang aking nagbibigay ng kabutihan. Paumanhin. Hindi ako utang ni Ginoong Reyes ng sahod. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Salamat po, ma'am. Salamat sa pagligtas mo sa akin. May naglagay ng sumpa sa iyo para kontrolin ka. Kung tumalon ka mula rito, ginamit sana nila ang buhay mo para pagbantaan ang pamilya Reyes. Una, pumunta ka at ipaliwanag sa media. Oo. Bumaba muna tayo. Tara na. Mag-ingat ka.
Papapatayin kita. Sa wakas, kapayapaan at katahimikan. Ako, anong nangyari sa akin? Walang anuman. Ingatan mo ito at palagi mong itabi sa iyo. Kung hindi ang nangyari ngayong araw, ay mangyayari muli. Salamat po, ma'am. Talaga namang ikaw ay isang buhay na santo. Sige, sige. Bumaba na tayo. Ayos lang, ayos lang. Ayos ka lang ba? Vivian, saan mo natutunan ang mga madilim na sining na ito? Anong madilim na sining? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Vivian, babalaan kita. Ito ay mga madilim na gawain. Ikaw, isang mortal lang, hindi mo kakayanin. Mag-ingat sa posibleng epekto. Anong walang kabuluhang pinagsasabi mo? Sa tingin ko, ikaw ang malas. Simula nang makisali si Alistair sa iyo, wala siyang naging swerte. Una, nagkasakit si Lola Reyes. Tapos nagkaproblema ang mga proyekto niya. Ikaw, Hindi siya. Siya ang swerteng bituin para sa kasal. ikaw na batang pasaway. Hindi pala sa wala ang pag-aalaga ko. Mahal, wala kang karapatang magsalita. Pupunitin ko ang bibig mo. Ako, mukhang hindi magsasabi ng totoo si Vivian. Gagamitin ko ang engkanto ng katotohanan. Sa ospital. Walang anuman, maliit na hiwa lang. Sa ospital. Sige na nga. Hayaan na muna kitang umalis. Tara na. Serafina, maghintay ka lang. Hindi kita titigilan. Ang kakaibang kondisyong ito ay kailangang gamutin. Kung hindi, wala akong kakayahan. Protektahan sina Serafina at Lola. Masakit ba? Wala lang ang maliit na sugat na ito. Pero ikaw, kung masugatan ka, paano ko ipapaliwanag sa tatay mo? Sabi ni tatay, ang isang lalaki ay dapat protektahan ng babaeng mahal niya. Dahil wala si tatay, ay poprotektahan kita para sa kanya. Ano ang itinuturo niya sa iyo? Ikaw na maliit na pasaway. Sinabi ng tatay na ako ang babaeng mahal niya, tama? Gusto kanyang halikan. Gusto kanyang katabi matulog, sabay na paglinang. Gusto mo ba siya? Ang pagiging bata, may silbi rin pala sa wakas. Ang paghalik at sabay na paglinang, ibig sabihin ba niyon ay gusto ang isang tao? Kung gayon ako, Hindi mo ba siya gusto? hindi ka pinapayagang magsalita ng kalokohan. Ay, nga pala. Sinabi ko sa iyo na ingatan mo ang anting-anting na iyon. Hindi ka lang nakikinig. Kung ang masamang sumpang ito ay pumasok sa iyong isip, magiging tanga ka. Sino ang naniniwala sa ganyan? Matagal ko na yung itinapon. Hayaan na. Ako na mismo ang magtatanggal niyan para sa... Nagiging matanda na siya uli. Totoo kaya ang masamang sumpang sinabi niya? Kumusta? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Nag-ayos si tatay ng kotse na maghihintay sa labas. Kailangan ko nang bumalik sa eskwelahan. Hoy! Ikaw na maliit na hintayin mo ako. Ang bilis tumakbo ng maliit na pasaway na iyon. Hindi naman kita Hayaan na. Dahil nalutas na ang usapin ng pamilya Reyes, ituloy ko na rin ang aking career sa live streaming. Kamusta, lahat? Halos malaman niya. Live-on streamer na sinusubaybayan mo lang. Ang sakuna ngayon, nahulaan na naman niya. Paano kung kaya niya talagang gamutin ang kakaiba kong kondisyon? Susubukan ko. Ginoong stop, maligayang pagdating. Magkano ang kailangan kong gastusin para makilala ka? Ginoong stop, may problema ka ba? Tigil. Ginoong stop, sapat na iyan, sapat na. Nangangako akong makikipagkita ako sa... Nagpadala na ako ng oras at address sa iyo sa isang pribadong mensahe. Okay, Kaya, streamer, ikaw din. Isang setim na tao, ha? Nakikipagkita lang sa'yo ang lalaking iyon para makipagtalik sa'yo. Kahit sino pa ang magsalita ng walang kabuluhan uli, patatahimikin. Ginoong stop, ang tapang. Ginoong stop, ikaw ang Diyos ko. Ang dating malabos, gusto ko yan. malakas ang background ng taong ito. Kahit ano pa, makikipagkita na lang ako sa kanya muna. Mahalaga ang espiritual na biyaya.
Saan ka pupunta? Kung malaman niyang nagla-livestream ako, siguradong paalisin niya ako. Kung malaman niyang may kakaiba akong kondisyon, matatakot siya, di ba? Hindi niya pwedeng malaman. May pulong ako sa kliyente. Mamimili ako kasama si Binibining Garcia. Anong ginagawa mo rito? Kumakain lang. Kumakain lang. Nasaan ang kliyente mo? Nahuli sila. At si Binibining Garcia. Nahuli rin siya. Talagang hindi sila maagap, no? Pumasok muna tayo. Eldenet, tara na. Mahuhuli na ako. Nagkasundo kami ni Laura na mag-launch. Una na akong maghihintay sa kanya. Sige na, bilisan mo. Bye-bye. Dito na. Ginoong Reyes, handa na ang iyong VIP table. Mangyaring pumasok na po kayo. Hindi ka naman talaga. Hindi ka rito para kumain, di ba? Ikaw din. Ang pagkakataon. Makipagkita sa isang streamer para gamutin ang kakaibang kondisyon. Talagang masyadong katawa-tawa. Makipagkita sa isang top donor mula sa livestream. Walang paraan para ipaliwanag ito. Hindi ko siya pwedeng makilala. Aray. Masakit ang tiyan ko. Ikaw muna ang pumasok. Kailangan ko munang kanselahin ang pulong. Paumanhin, may urgent na nangyari. Kanselado ang pulong. Hay, muntik na. Halos mahuli ako. Impossible. Kailangan kong makipag-usap agad kay Ginoong Stop para makansela ang pulong. Paumanhin, may urgent na nangyari. Kanselado ang pulong. Perfect. Gaya ng gusto ko. Hindi ka nakakain. Nagkaproblema ang kliyente ko, kaya hindi sila darating. Ikaw naman? Ewan, hindi rin darating si Binibining Garcia. Basta, kanselado na ang pool. Maglaro na lang tayo. Una na ako, paalam. Medyo kakaiba siya ngayon. May tinatago ba siya sa akin? Bakit ka tumatawa? Kaya pala walang espesyal si Lolo ni Alistair. Gumilig ka. Interesante talaga ang babaeng ito. Gusto kanyang halikan. Ikaw naman, gusto mo ba siya? Sa tingin ko,
Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit hindi mo gusto itong isa? Gusto ko. Yung manika ang ibig kong sabihin. Bumalik ka na. Lola, Bukas, magkakaroon ng piging ang mga pamilya Reyes at De La Cruz. Gusto ng mga magulang mo na maayos na ang petsa ng iyong kasal, para ayusin. ano na namang pakana ng pamilya? Ang anak ko pa rin ang pinakamaganda. Paano naman si Serafina, ang prom din na iyon, na lumaki roon? Makakakumpara sa iyo, nanay, lahat ito ay dahil sa magandang pagpapalaki ninyo ni tatay. Ang madilim na mangkukulam na iyon, ay nabigo na ng maraming beses. Pwede ba siyang pagkatiwalaan ngayong pagkakataon? Basta, sa banquet, mapainom natin ang matandang bruha. Nang pelil na ito, maaari natin siyang kontrolin, at pagkatapos ay pahinain siya. Pagkatapos, maaari mong ilabas, para iligtas siya. Pero, kung magkasakit siya pagkatapos inumin ito, hindi tayo pakakawalan ni Alistair. Sino ang nagsabi na painumin natin siya? Mas una pa rin ang isip ni nanay. Serafina. Oh, Serafina. Serafina, galit ka pa rin ba kay nanay? Nanay. Sa sandaling umalis ako sa pamilya De La Cruz, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa inyo at sa pamilya De La Cruz. Kung hindi ko sana inagaw ang katawan ni Serafina, ako, ang payapang santa, ay sana winasak na ang pamilya De La Cruz. Serafina. Talagang nagsisisi si nanay at tatay. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng pagkakataon na magbawi, okay? Ito. Espesyal na nahanap ni nanay ito, milagrosong panggamot. Inumin mo ito, at magpapahaba ito ng mamaya sa family banquet, basta't hayaan, na inumin ni Ginang Reyes ito. Siya. Ito ang pinaka-pinaniniwalaan niya. Tiyak na, higit na magugustuhan ka niya. CJ, kung gayon, salamat nanay at Maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya mapapaalis ng pamilya Reyes, ang matandang bruhang iyon ay basta, balewalain siya. Salamat, nanay. Kapag napangasawa ko na ang pamilya Reyes, tiyak na aalagaan ko kayong mabuti ni tatay. Ginang De La Cruz. Ginang Reyes. Ayos ka lang ba? Oo, maayos naman lahat. Maupo na kayo. Sige po. Serafina. Narinig ni nanay na espesyal kang naghanda ng regalo para kay Ginang Reyes. Oh, Serafina, napakamasayahin mo. Lola, salamat sa pagtanggap mo sa akin itong mga nakaraang araw. Ngayon, espesyal akong nakahanap ng milagrosong panggamot. Ay, bata ka. Pamilya na tayo ngayon. Huwag mo nang sabihin ang mga ganyan. Ang gamot na ito ay sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Maaari itong magpahaba ng buhay at pagkatapos inumin, tiyak nagagaan ang iyong pakiramdam. Anong walang kwentang sinasabi mo ngayon? Sapat na. Hindi ako sasaktan ni Serafina. Kakainin na ito ni Lola. CJ. Ginang Reyes. Ano ang iyong nararamdaman? HMM, magandang gamot. Ang aking katawan ay talagang gamon. Serafina, salamat. Basta't nagustuhan ni Lola. Nanay, ano ang nangyayari? Ang munting mahal, ay baka may ginawa dyan. HMPH, ang munting mahal na yan ay tuso. Naloko ka na naman niya. Nangangahas na gumawa ng ganitong mga daya. Sa harap ko, ang payapang santa, anong biro? Perpekto, mangangalap ako ng espiritual na kapangyarihan para makatulong sa paggaling ni Lola. Huwag na huwag mong gagamitin ang mga ito para lokohin si Lola muli. Hindi ako nagsinungaling. Ito ay mga produktong pangkalusugan. Hindi mo talaga ako pwedeng paalisin. Hindi ko na kayang tiisin na umalis ka pa.
Anong mangkukulam? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang kanyang mga palpak na kahibangan ay paulit-ulit na nabigo. Naghanap ako sa buong bansa, at ito na ang pinakamakapangyarihang mangkukulam. Ang masamang sumpa na iyon, gagana ba ito o hindi? Sa napakaraming taon, kung wala ang masamang sumpa na iyon na kumukuha ng yaman ng pamilya Reyes, ang aming pamilya de la Cruz ay hindi na sana nakatayo sa lungsod ng kristal. Tayo. Ngayong may eksperto na tumutulong sa pamilya Reyes na pigilan ng masamang sumpa at hindi na mahalaga kay Serafina kung mabuhay o mamatay kami, ang aming pamilya de la Cruz. Maaaring mapahamak ang aming pamilya de la Cruz. HMPH. Kunin ang mangkukulam na iyon. Gusto ko ang pamilya Reyes, at ang mapaghimagsik na anak na iyon ay mamatay ng sabay. Pagkatapos, kukunin ko ang mga ari-arian ng pamilya Reyes, at iiwan si Alistair bilang dapat kayong Nako. May nangyari kay Ginang Reyes. Nais ni Ginang Reyes na lumabas mag-isa, kaninang umaga at hindi niya pinayagan na may sumunod sa kanya, hindi pa siya bumabalik, hanggang ngayon. Hinanap niyo ba siya? Oo. Hinanap na namin sa lahat ng karaniwang pinupuntahan ni Ginang Reyes, ngunit hindi namin siya mahanap, pasensya na po. Kasalanan ko na hindi ko siya nabantayan ng maayos. Nagkaroon ba ng kakaibang kilos si Lola kamakailan? Oo. Hawak ni Ginang Reyes ang isang kakaibang kahon ng sandalwood. At may pulang selyo ito. Magpatuloy kayo sa paghahanap. Opo. Isang pulang selyo. Alam mo ba kung ano iyon? Ito ang engagement token na ipinadala ng pamilya de la Cruz noong mga taon na ang nakalipas. Sa loob ay may jade pendant. Bukod sa engagement token na ipinadala ng iyong lolo noon, wala na kaming kinuha mula sa pamilya de la Cruz sa lahat ng mga taong ito. Kaya pala ang pamilya de la Cruz. Talaga bang gumawa sila ng masamang sumpa sa loob ng engagement token? Ang pamilya de la Cruz na. Tama, kinontrol nila ang masamang sumpa para saktan si Lola. Nasa panganib si Lola. Ano ang ginagawa mo? Nagliligtas ng tao. Walang oras. Ang bodega. Nasa inabandonang bodega sa distrito ng Kanluran si Lola. Paano mo nalaman? Walang oras para magpaliwanag. Ipaliwanag ko mamaya. Hoy, Serafina. Saan ka pupunta? Hindi pa natin naayos ang ating mga at kayo pa ang lumapit sa amin. Ay, bata ka. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nandito kami para iuwi ka sa hapunan. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ibigay mo na si Lola ngayon. Serafina, huwag kang matigas ang ulo. Naghihintay si Ginang Reyes sa tahanan ng pamilya de la Cruz. Halika na, bumalik ka na kay Tat. Maghapunan tayo bilang isang pamilya. Nasa tahanan ng pamilya de la Cruz si Lola. Huwag kang maniniwala. Tama, pinapauwi ka ni Lola Reyes para maghapunan. Huwag kang makinig sa mga walang kwenta niyang sinasabi. Si Lola ay nasa isang inabandonang bodega. Sa distrito ng Kanluran, nasa malaking panganib siya. Bilisan mo. Serafina, dumating si Lola dala ang panunumpa ng kasunduan para pag-usapan ang kasal mo. Huwag kang maging matigas ang ulo. Pinag-uusapan ang kasal. Kinokontrol si Lola ng masamang sumpang pinalaki mo. Wala nga si Lola sa bahay ng pamilya de la Cruz. Maaari mong linlangin si Alistair, pero hindi ako. Nako, bata, laging nagsasabi ng walang kabuluhan. Ano ba ang alam namin sa masasamang sumpa? Malinaw na ikaw ang natuto ng madilim na sining sa bundok para saktan ang mga tao. Tama, marami ka nang nasaktan gamit ang iyong madilim na sining. Kailan ba kami hindi nagkusang loob? Nalinisin ang iyong mga gulong ginawa? Kapag nagsasabi ka ng ganyan, hindi ka ba natatakot tamaan ng kidlat? Ginoong Reyes, tingnan mo, ito ang madilim na sining na ginawa niya. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Alainan. Masama ito, nasa panganib ang buhay ni Lola. Langit at lupa, walang hanggang kapangyarihan. Engkanto ng teleportasyon, bumangon. Madilim na sining. Ito ay madilim na sining. Ginoong Reyes, natagpuan namin sila. Si Lola ay nasa inabandonang bodega sa distrito ng Kanluran. Siya pala ang tama. Dakpin sila. Mga gwardya. Ikulong sila. Hindi ako. Wala kaming kinalaman. Pakawalan niyo ako. Hindi ko kasalanan. Wala kaming kinalaman. Hindi nyo kami maaaring arestuhin. Lola, Tigil. Serafina. Lola. Vivian, ano ang ginagawa mo? Umatras ka. Lumayo ka sa akin.
Kung hindi, papayukin ko siya. CJ, urong ako, huwag ka lang gagalaw. Gusto mong iligtas siya. Hindi ito imposible. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Gusto kong iwanan mo si Alistair. Si Alistair ay maaari lamang akong pakasalan. Ikaw. Gamitin mo ang iyong madilim na sining para kontrolin siya para sa akin. At pakasalan mo ako. Managinip ka pa, kalimutan mo na. Kailangan muna nating pakalmahin itong bali. Sige, nangangako ako. At saka, Serafina. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko na ikaw at ang matandang bruha ay bumalik sa bundok, at huwag na kailanman lumitaw sa aking presensya at ni Alistair. Kung hindi, papayukin ko siya ngayon din. Tumakbo ka. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na si Lola. Wala na siyang maraming araw na natitira. Matandang bruha, mamatay ka na lang. Anong parte ko ang hindi kasing ganda na ahas na Serafina na iyon? Paano mo nagawang hindi pababayin si Alistair na pakasalan ako? Nararapat kang Hayaang lamunin ng apoy ang lahat ng kasamaan. Walang makatutol sa pagbababasag. Basag. Lola. Lola, kumusta ka? Tumakbo ka, Serafina. Mamatay ka. Tanging kung mamamatay ka, magiging akin si Alistair. Lola. Walang silbi na ang kampana. Lola. Serafina, ikaw na ahas. Mamatay ka. Umalis ka dyan. Alistair. Ikaw nasugatan ka. Sugat lang yan. Masaya akong ayos lang kayo ni Lola. Ginoong Reyes, magpakasal na tayo. Okay, mahal na mahal kita. Sa mundong ito, ako lang ang karapat-dapat sa tunay tayong itinakda ng langit. Serafina, isa lang siyang probinsyana. Kung papatayin lang natin silang lahat, maaari tayong maging hayagan. Magsama, Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, mamahalin kita magpakailanman. Umalis ka. Nagiging bata ako, pero kailangan ko silang protektahan. Mabilis, kunin ang kampana. Ano ang nangyayari? Ikaw na maliit na pasa... Ikaw, hindi ka takataka na. Hindi ko malaman ang iyong pinagmulan. Ikaw si Alistair. Ginoong Reyes, Ginoong Reyes. Ano ba talaga ang nangyayari? Oh, Santa, napakalakas mo. Pakiusap, iligtas mo ang aming Ginoong Reyes. Santa, ikaw pala ang streamer na iyon. Kaya pala ikaw pala, ang ginoong stop mula sa aking live stream. Ang nagbigay sa akin ng lahat ng iyon na espiritual na biyaya. Ikaw pala. Alistair, malaki ang iyong lihim. Sige, ikaw din, Serafina. Halimaw, halimaw. Kakaiba, huwag kang lumapit sa akin. Ayokong mamatay. Dakpin siya. Opo, Ginoo. Lola, kumusta ang iyong pakiramdam? Mas maayos na. Ikaw naman, Mabilis ka nang magbabago pabalik. Serafina, ano ang nangyayari kay Alistair? Maaari mo ba siyang iligtas? Huwag kang mag-alala. Lola, mayroon akong kakaibang kondisyon. Ganyan ito kapag nakakakilala ako ng babae. Mabilis akong magbabago pabalik. Anong mga kasalanan ang nagawa ng pamilya Reyes? Para magdusa ka ng ganito. walang kasalanan ang nagawa ng pamilya Reyes. Ito ang pamilya de la Cruz. Ano ang nangyayari? Ang pamilya de la Cruz, naglagay ng masamang sumpa na ito sa palawit na jade na ito. Sa mga taon, sa pamamagitan ng pagkaubos ng yaman ng pamilya Reyes, sa lungsod ng kristal, ganoon sila umakyat kung nasaan sila ngayon. Sobrang malisyoso ang pamilya de la Cruz. Ito ang nakasakit kay Alistair. Totoo nga. Si Alistair ay may tadhana ng malaking kayamanan. Hindi siya makontrol ng sumpa. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng kakaibang kondisyon. Lola, ang iyong patuloy na discomfort ay sanhi rin ng masamang sumpa. Tapos ano ang magagawa natin? Ngayong natagpuan na natin ang sisiplat na naglalaman ng masamang sumpa, natural na may paraan ako. Walang kasamaan ang makapagtatago. Ngayon, mamatay ka. Lola, ano ang nangyari kay Lola? Ayos lang siya.
Ang pagkakakontrol ng masamang sumpa ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagod. Aayos din siya pagkatapos ng pahinga. Ginoong Reyes. Ginang de la Cruz, nawala namin sila. Isang buhay na tao, nawala ninyo sila. Serafina, laging gumagamit ng mga madilim na pamamaraan. Hindi sila tapat. Mabilis, iwi mo na si Lola. Ang aking kakaibang kondisyon ay hindi na muling magpapakita. Huwag kang mag-alala, ang masamang sumpa ay naalis na. Hindi na ito magpapakita muli. Ginoong stop. Noong huli kang nagpunta para hanapin na, hindi lang para dito, di ba? Nakakabilib ba ang isang sikat na streamer? Bakit mo ito itinago sa akin? Dahil, lagi mo akong kinukuli, kumikilos ng kakaiba at nagbabanta na paalisin na. Nakatanggap ka ng napakaraming espiritual na biyaya. Kung aalis ako, paano ako maglilinang? Kaya lang pala kasama mo ako para sa paglilinang. Noong una. Ngayon, Kung hindi ko ito makukuha, hindi rin ito makukuha ni Newman sa inyo. mag-ingat ka. Serafina! Serafina! Serafina, ayos ka lang ba? Ang mortal na katawan na ito ay napakaselan. Pakiramdam ko ay wala na akong natitirang lakas. Meron, mabilis. Tulong. Kayo lahat ay nararapat mamatay. Alistair, halimaw ka. Kailanman hindi kayo magsasama. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Tumawag ng ambulansya. Serafina. Hindi pa ka tayo nakakapagpakasal. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Gusto kita, Serafina. Mahal kita. Pakiusap, nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan, ha? Narito lang ako upang sumailalim sa isang pagsubok. Kung aakyat ako, kailangan ko nang umalis. Kalimutan mo na ako. Hindi. Hindi ka ba isang santa? Hindi ka mamamatay, di ba? Huwag kang matulog. Darating na ang ambulansya anumang sandali. Kumusta siya? Ginoong Reyes, ang iyong mga sugat, nagawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Pakiusap, manatili ka muna kasama si Ginang Reyes ng mas matagal. Hindi ka ba Diyosa? Napakalakas mo. Siguradong magigising ka, di ba? Kapag nagising ka, sasama ako sa iyong mga live stream kasama ka. Ano man ang iyong gawin, sasamahan kita. Okay. Bumalik na ako. Serafina, alam ko na. Alam na alam ko, hindi ka mamamatay. Halos sinasakal mo na ako. Oh, pasensya na, masyado akong na-excite. Alam kong babalik ka, ako. Alistair, totoo pa rin ba ang sinabi mo kanina? Sinabi mo lang iyan at nakalimutan mo na.
Kung maglakas loob kang makalimot, patay ka. Hindi ko kakalimutan sa buong buhay ko. Serafina. Mahal kita. Itong Santa ay isinuko ang pag-akyat sa langit para lang kung magtataksil ka sa tiwala ko. Buburahin ko ang buong pamilya mo. Congratulations, payapang Santa, sa pagtagumpay mo sa iyong pagsubok sa pag-ibig, at sa matagumpay mong pag-akyat. Kaya pala ito ay isang pagsubok sa pag-ibig. Ano naman si Alistair? Si Alistair ay lubos na pinagpala ng swerte, itinakda para sa isang malaki at masaganang pamilya, may sarili siyang landas. Isang malaki at masaganang pamilya? Kaya, sa hinaharap siya ba, makakapag-asawa at magkakaanak sa iba? Hindi. Hindi ako sang-ayon, babalik ako para hanapin siya. Hindi ka magsisisi. Wala akong pagsisisi. Ako, si Alistair Reyes, ay nanunumpa sa langit. Kung pababayaan ko si Serafina sa buhay na ito, naway tamaan ako ng kidlat at mamatay sa masamang paraan. Ngayon, yan na nga. Gayunpaman, ang iyong tadhana ay espesyal. Kung magsasabay tayo sa paglina, marahil tayo ay magkasama sa lahat ng kawalang hanggan. Palagi akong susunod sa'yo. Hoy, mga kaibigan, nagsimula na ang live stream ngayon. Wow, pinapakita ng streamer ang kanyang mukha, ang ganda niya. Streamer, nasa bahay ka ba? Ang gara naman ng bahay mo. Tingnan mo ang mukhang kaawa-awa, siguradong pinapanatili siya ng numero 1 taga-suporta. Nakakadiri. Naban ang user. Nakamute. Simula ngayon, ako ay magiging iyong matapat na tagasunod. Walang sinumang magtatangkang mang-api sa'yo.